Magandang gabi mga apo. Ako si Lolo Tasio, ang inyong matalinong lolo na may baon na kwento para sa bawat gabi. Alam niyo ba, ang mga kwento ko ay hindi basta-basta. Ang bawat isa ay puno ng mahiwagang alamat, makulay na kasaysayan, at mga aral na hindi ninyo makakalimutan. Narito na naman ang isang kwento na kapupulutan ng aral na pinamagatang ang alamat ng bawang. Noong unang panahon, sa isang payapang baryo na napalilibutan ng malalawak na bukirin at luntiang kagubatan, may isang dalaga na ang pangalan ay Lily. Bukod sa kanyang angking kagandahan, hinahangaan siya ng lahat dahil sa kanyang mabuting kalooban. Sa kabila ng paghanga ng maraming kalalakihan sa kanilang lugar, isa lamang ang tunay na nagpatibok ng kanyang puso, si Garland. Isang simpleng binata na may marangal na puso at masipag sa buhay. Ngunit hindi sang-ayon ang ina ni Lily sa kanyang pag-ibig kay Garland. Para sa kanya, hindi sapat ang tunay na pagmamahal kung wala itong kayamanan. Kaya nang may isang mayamang negosyante na nag-alok ng kasal para sa kanyang anak na lalaki, agad itong tinanggap ng ina ni Lily. Hindi nagawang ipaglaban ng dalaga ang kanyang sariling damdamin, sapagkat sa panahong iyon, ang mga magulang ang nagdedesisyon sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, itinakda ang kasal sa loob lamang ng 3 araw. Naging malamlam ang mga araw para kay Lily. Wala siyang ibang magawa kundi ang umiyak sa tuwing naalala niya si Garland at ang kanyang pangarap na bumuo ng sariling pamilya kasama ito. Nang malaman ni Garland ang tungkol sa napipintong kasal, hindi niya kayang tanggapin na mapupunta sa iba ang babaeng minamahal niya. Sa huling pagkakataon, lihim silang nagkita at doon nila napagdesisyunang tumakas. Ang pagtakas sa takip silim ng gabi, nagtagpo sila sa gilid ng kagubatan. Sa kanilang pangamba at pagmamadali, tinahak nila ang madilim na daan patungo sa lungsod, kung saan inaasahan nilang wala nang makapipigil sa kanilang pag-iimbigan. Sa bawat hakbang, dama nila ang kaba, ngunit higit ang pananabik nilang makamit ang kalayaang mahalin ang isa't isa. Ngunit hindi nagtagal, natuklasan ng ina ni Lily ang kanilang pagtakas. Agad niyang ipinatawag ang pamilya ng negosyante at kasama ang mga alagad nito, hinabol nila ang magkasintahan. Ginamit nila ang kanilang kayamanan at kapangyarihan upang matunton ang dalawa. Hindi nagtagal, natuntun sila ng mga tauhan ng negosyante sa isang makitid na bangin sa dulo ng kagubatan. Wala nang mapuntahan sina Lily at Garland. Napapalibutan sila ng mga taong galit at nagtatangkang paghiwalayin sila. Sa gitna ng tensyon, lumapit ang anak ng negosyante kay Lily. Lily, bumalik ka sa akin. Ako ang nararapat mong pakasalan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan at marangyang buhay, wika nito. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Garland ang kamay ng kanyang minamahal. Hindi ko siya bibitiwan. Mahal ko siya at hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Matapang niyang sagot. Lalong nagalit ang anak ng negosyante at sa isang iglap, sinunggaban niya si Garland. Sa gitna ng sagupaan, nawala ng balanse si Garland at nahulog sa bangin. Wala siyang nagawa, kundi ang mahulog sa malalim na bangin habang tumatangis si Lily. Hindi matanggap ni Lily ang pagkawala ng kanyang iniibig.
Lumuhod siya sa lupa at humagulgol. Niyakap ang kanyang sarili sa matinding dalamhati. Ang huling hiling sa kanyang pag-iyak, isang liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan. Doon nagpakita si Shanshen, ang Diyos ng mga bundok at tagapangalaga ng kagubatan. "Anong hinahangad mo, iha?" tanong ng Diyos. "Wala na si Garland. Wala nang dahilan para mabuhay pa ako," sagot ni Lily habang patuloy ang kanyang pagluha. "Nais mo ba siyang sundan?" tanong muli ng Diyos. "Opo, kung hindi namin kayang ipaglaban ang aming pagmamahal sa mundong ito, nais ko siyang makasama sa kabilang buhay," buong pusong sagot ni Lily. Napahanga si Shanshen sa katapatan at dalisay na pag-ibig ni Lily. Kaya't sa isang kumpas ng kanyang kamay, tinakpan siya ng liwanag at tuluyang naglaho mula sa lupa. Ang himala ng bawang kinabukasan, nang balikan ng ina ni Lily ang lugar kung saan nawala ang kanyang anak, nagulat siya nang makita ang isang kakaibang halaman na tumubo mula sa kanilang libingan. Ang halamang ito ay may puting balat at may matapang na amoy. Dinala ng kanyang ina ang halaman sa kanilang baryo. Nang tikman ito ng mga tao, napansin nilang may kakaibang lasa ito. Mapait ngunit may natatagong alat at tamis. At mula noon, tinawag nilang bawang ang halaman. Naniwala ang mga tao na ang bawang ay sumasalamin sa pagmamahal ni Lily at Garland. Ang kaputian nito ay tanda ng kanilang dalisay na pagmamahalan. Samantalang ang pait ng lasa nito ay sumasalamin sa sakit at dalamhati ng kanilang pinagdaanan. Ang matapang nitong amoy ay pinaniniwalaang nagbibigay proteksyon sa sinumang may dalisay na puso, tulad ng pagsubok na kanilang hinarap para sa kanilang pag-ibig. Aral ng alamat mula noon, ginamit ng mga tao ang bawang hindi lamang bilang pampalasa sa pagkain, kundi bilang isang simbolo ng katapatan at pagmamahal. Sa bawat hapagkainan, naalala ng mga tao ang alamat ni Lily at Garland at ang aral na iniwan nito, na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa paninindigan at pagsasakripisyo para sa isa't isa. Bagamat hindi nagkaroon ng masayang wakas ang kwento ni Lily at Garland, nag-iwan ito ng isang mahalagang mensahe. Sa mundong puno ng hadlang at pagsubok, ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa dalisay na damdaming hindi nagbabago kahit sa kamatayan. Paglalakbay ng mga kwento, mula sa mga alamat at pabula hanggang sa mga mahiwagang kwento ng engkanto, kababalaghan at pakikipagsapalaran. Ang lahat ng ito, ihahandog ko sa inyo. Makinig, matuto, at maaliw sa mga kwentong nagbigay liwanag sa nakaraan at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kasalukuyan. Ako si Lolo Tasio at inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa aking channel at sabay-sabay nating tuklasin ang mga mundo ng imahinasyon. Huwag kalimutang pindutin ang like, mag-share at mag-click ng bell para lagi kayong updated sa aking mga kwento. Halina't magpakwento kay Lolo Tasio, kung saan ang bawat kwento ay may aral at saya. Kay Lolo Tasio tayo'y magtipon, kwento ng nakaraan sa atin babangon. Pabula, alamat at engkanto, mahiwagang mundo, sama-sama tayo. May aral sa bawat salita, may saya sa bawat tawa. Halina't tuklasin ang kwentong hindi lilimot
bunutin. Kay Lolo Tasyo, lahat ay kayang abutin. Mga kwento ni Lolo Tasyo, mundo ng imahinasyon puntahan mo. Lumang araw, bagong liwanag dito sa kwento, may hatid na galak. Mga kwento ni Lolo Tasyo